already present so that perhaps we can give her a little time while Madriaga is still here to present her evidence to counter the evidence or testimony of Mr. Ramil Madriaga. For the record, COMSEC, please call Respondent Vice President. Madam Chair, the respondent is not present today. Oh, tingnan mo, pinoproseso talaga. Oh. Isip mo, kahit wala yung Vice President natin yan, kailangan iparinig natin sa taong bayan, ganito, nawala si, binanggit ng babae. Oh, ganito, ganyan. Pinaulit pa ulit. Oh. Kailangan yung tamang formal na pagtawag. Please call first. Oh, call first muna, bago mo sabihin wala. Calling the Vice President, Sara C. Duterte. I'm sorry, Your Honor, she's not present today. All right. Let Wala it be talaga. placed on the record that we called the Vice President to Bakante, give her the continuing opportunity to present her evidence, including countering the testimony of Ramil Madriaga, but of course that is through the justice members. With that, we go back to the motion of the Honorable Sendanya. There is a motion raised by the Honorable Sendanya to excuse Ramil Madriaga. Do I hear a second? Pinapalis na, ha? The same has been seconded. Is there any objection? Objection, papalisin Hearing na. none, the motion is approved. Pumirma ng waiver, tingnan mo sasabihin ni Ramil Madriaga. Resource person Madam Chair. Ramil Madriaga is excused in our today's proceeding. Ganyan yun. The committee is expressing its gratitude to the court for Ayun. giving opportunity to this committee. Stop muna natin. Kita nyo, ha? Alis na si Ramil Madriaga, i-objection, ganito, ganyan. Babalik na siya sa detention center niya. An objection, wala raw. Sige, ganyan, ganito. Di babalik na siya. Tingnan mo yung sinabi ni Ramil Madriaga. Dito mo malalaman talaga kung tao nagsasabi ng totoo, consistent, talaga hindi nag-iimbento. Pakinggan nyo, ha? To raise clarificatory Papatayuin na siya, di ba? DL Ramil Madriaga. And of course, thank you, Ramil Madriaga, for participating in our today's proceeding. Madam Chair. Madam Chair, should we not Chair. ask Madriaga to submit first the waiver? He submitted already. As a matter of fact, Submitted na raw, ha? Oh. After you signed it, Mr. Madriaga, kindly show it to the committee. Tingnan nyo, ha? Kindly show it to the committee. Kanino po ako mag-oath, Madam Mr. Chair? Oh. Mag-oath po dun sa... Hindi na po mag-oath sa... Oh. He's already under oath. Ha? Yung para po sa waiver po, hindi na po kailangan. Ha? Sabi ni Congressman Luis Strong, under oath na siya already. Ibig sabihin, yung simula kanina, under oath siya sa kanyang mga statement. Yung kaninang umaga, yung ano. Pero yung sinasabi rito ni Ramil Madriaga, under oath niya doon sa pagpirma ng bank waiver. Kita mo? Tinuturuan niya pa si... Tinuturuan niya pa si Congressman Luis Strong. Di ba sabi ni Luis Strong na kapag under oath na siya already, kanina umaga yun. Yung para sa mga statement kung paano siya sumali bago siya umupo doon. Umaga yun eh. Yung sinasabi niya, under oath sa pagpirma ng bank waiver. Kita mo kung gaano ka, palakpakan natin. Doon mo makikitaan yung, legit ito. Talagang, kung ikukumpara mo ito kay Gutesang Shih Tzu ni Marcoleta, itong 18X Marine na hindi mo malaman kung saan mga galing ito. Ang layo. Ang layo, ha? Hindi katulad kay Gutesa, nag-aaway sila ni Marcoleta kung anong script ang Tapos yung affidavit, yung pumirmang attorney, sabi ng attorney, hindi niya rin pirma yun. Ano yan? Ano mo, ha? Nag-under oath siya dyan eh. Ewan ko napanood nyo. Tumayo siya dyan. Okay. So before finally excusing Mr. Madriaga, we are requesting you to stand up. Tinuruan pa si Luis Strong, ha? To swear as to the veracity of your
Eh kung plano niya lang lukuhin ng committee na ito, hindi niya hangad isabihin ang mga katotohanan, ba't pa siya mag-under oath sa pagpirma ng waiver? O pagpirma niya, labas na siya, balik na siya sa kulungan niya. Eh siya pa nagpapaalala eh. Ano, hindi ba ako pipirma ng waiver? Hindi ba ako mag-under oath sa pagpirma ng waiver? Siya pa nagtuturo. Ibig sabihin, ano ito? Consistent ito, talagang kumpiyansa talaga ito. Kumpiyansa talagang dudurugin ito si BP Sara Duterte. Saka to si Digong. Grabe ka, Digong. Nabubulo ka na dyan sa impyerno tuloy, sorry. Grabe ka, Digong. Nabubulo ka na nga dyan sa dahig. Hinahabol ka pa ng iba't ibang kaso. Nahabol ka pa ng iba't ibang kaso. Hindi ka na lang din makakasuhan kasi nandiyan ka na eh. Waiver of bank secrecy law. Madam Chair, before the affiant takes his oath, may we just know if it has been Ayan na, okay na yan. if his counsel has Okay na yan, nag-under oath na siya dyan. Tapos na, after niya mag-under oath, assistant siya ng NBI o mga otoridad doon, yung Sergeant of Arms ng House, pupusasan ulit siya, lalabas na, tapos dadalhin na sa detention center. Pumirma agad. Walang tinatago. Ito pakinggan nyo. Ha? Ito tignan nyo. Ito panoorin ninyo. Nung nagkaharap ho, nung nakaraang taon, nung bago ito si Digong madali niya sa ICC, nagkaharap muna sila ni Trillanes di ba? Naalala nyo? Sa Senado. Inaaya ulit siya ni Trillanes na pumirma ka ng bank waiver. Ang dami niyang mga palusot. Ito pa yung sinabi niyo, pakinggan mo. Anong kapalit, sir? Oh? Hindi, sampalin ko siya sa publiko. Oh? Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong gano'n. LPBO, sasampalin ko sa publiko, sa... suspended. Tingnan mo kung paano manlin lang ito. Simple lang sinasabi sa'yo. Pipirma ka ng bank waiver. Sabihin mo lang ayaw mo. Bakit ang sasabihin mo pa? Ano kapalit pag pumirma ka ng bank waiver? Sasampalin ko mukha niya sa harapan ng mga publiko. Parang iibahin niya na yung istorya. Ngayon, magkakaroon na siyempre ng tensyon. May iba na ngayon ng usapin. May iba na ngayon yung pagdinig.